Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong article na published sa Manila Bulletin. Sermon ng isang obispo sa mga kongresista sa loob mismo ng kamara. Grabe. I don't know how do they feel. Title. Tumigil na kayo! Bishop tells congressman in homily to stop massive corruption. Kung ang Pangulo sa SONA, mahiya naman kayo! Pumalakpak pa sila. Akala nila hindi sila kasama. Ito na ngayon, obispo ng Katoliko, sinabihan niya mga kongresista, itigil nyo na ang pangungurakot ninyo! Kung ikaw kongresista, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. A bishop who officiated a Thanksgiving Mass inside the House of Representatives on Wednesday afternoon, December 3, went off the cuff in his homily and asked congressmen and leaders to stop their corrupt ways. Galing! Bishop Emeritus Antonio Tobias of the Diocese of Novaliches did so in front of several House members, including Speaker Faustino Buji D. III. The office of the Speaker sponsored the Mass. Yan ang magaling na bishop. Walang takot na mag-preach ng righteousness. So, believe ako sa bishop na ito. Sana lahat ng bishop natin ganito. O lahat ng pare. Let me say, sabi ng Bishop Tobias, let me say the involvement of our congressmen and leaders of the country in the recent massive corruption is a great disgrace to your office and a betrayal of public trust entrusted to you. When this becomes pervasive in all branches of government, the situation may lead the country to total disarray. Correct. Kaya pwede ba tumigil na kayo? Tumigil na kayo! Have pity on your people, on our people. Ang galing, no? Maawa kayo sa mga tao. Ang tanong, may awa ba sa tao itong mga kongresista natin ngayon? Ano sa tingin nyo? Nalala ko si Dr. Tony Lechon. Sabi niya, this administration has zero love for the people. I-connect natin yan mamaya. Have pity on our people. Maawa kayo sa mga tao. Sa nangyayari ngayon, may awa pa ba sila? Itong administrasyong ito ang baba ng tingin nila sa ating kababayan. 500 pesos, Noche Buena, pwede na, magkasya na yan. Iniinsulto nila ang mga kababayan natin, naghihirap na nga. Pakainin pa ng 500 worth na Noche Buena na wala namang kalasa-lasa. Dead silence. Anong reaksyon ng mga kongresista? Dead silence. Natamaan ba? Susunod ba sila sa sermon ng bishop o wala lang? Dead silence met the remarks of the bishop, who went on to finish his homily in front of the salon staff and members of the media. Several House of Representatives have been implicated. Anyway, nakakaawa ang kalagayan ng bayan natin ngayon dahil sa nangyaring korupsyon na lalong lumala ngayong administrasyon. May korupsyon na. Ever since time immemorial, may korupsyon na. Wala namang perfect government. Sa DPWH, simulat sa pool, meron ng korupsyon. Kaya lang, medyo malit lang. Sabi nga ng mga Diskaya na panahon ng Aquino administration, mga 10% lang ang kickback.
So far, okay na yun dahil kaunti lang ang nababawas eh. Magagandang mga proyekto. Ako, naksaksi ko niyan. Aquino administration. Marami silang nagawa. Infrastruktura. So pagdating ng Duterte, tumaas ng konti. 12 to 15%. Okay pa rin. Ako, kasaksi ako, yung mga projects sa aming farm mismo sa Bulubunduking Party ng Bukidnon, kalsada. Ayan, may konting kickback. Kailang magandang pagkagawa. Pagdating ng administrasyong ito, 25 to 30%. Hindi pa, umaabot pa ng 40%. Talamak, grabe, sukdulan na ang korupsyon. Tapos sasabihin pa na, pasalamat tayo sa Pangulo dahil siyang nag-expose. I don't believe so. Nag-resign si ex-DPWH Secretary Rogelio Singson, isang matinong DPWH Secretary sa paningin ko, panahon ng Pinoy administration. Nag-resign siya sa ICI. Anong dahilan? Dahil stressful daw, sabi ng nahirapan na yung health niya. But according to Congressman Edgar Erese, sinabihan daw siya ni Secretary Singson na why would I risk my life and family in solving the problems of Malacanang? Hala, involved pala ang Malacanang Palasyo sa mga problema sa flood control projects. Kung totoo yung sinabi ni Congressman Edgar Erese, ako naniniwala ko, depende sa tao. So, balik tayo dito sa issue. Grabe. Titigil ba sila? May post si E.B. Hugalbo. Sabi niya, kahit Santo Papa pa, the Holy Pope ba? Santo Papa. Kahit Santo Papa ang magsabi sa mga tao na yan, hindi titigil. Okay, corruption is a condition of the heart. Greediness, kasakiman is idolatry. Kung ang isang mambabatas o isang tao, ang ginudyos niya ang pera, mahirap itigil yan. Kaya ako, wala na akong kapag-asa sa administrasyong ito. Kaya lang, dahil binutuhan natin ng 6 years, magtiis na lang po tayo hanggang 2028. Matitigil ba? Siguro, maglaylo lang ng kaunti. Kailang after that, babalik na naman. Kasi addiction yan eh. Yung greediness. Walang katagbawan kung sa Bisaya. Walang contentment. Sakit. Maghanap ng kaparaanan para makakita limpak-limpak na salapi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Yang natagaan na Mogsen. O karon magatop na ni sila. Karon mo na ni ang atop sa gitagaan na Mogsen. O mo na ni ang balay sa tagaan na Mogero. Karon mo na ni itsura sa iyang balay. Nga guba na gid kaayo. Oo. So kawayan lang ang iyang atop. Pwede na may dahil sa kasali ma. Matumba na mo. Una ni ang ilang kahimtang.
karon no managit sa pag-atop nindot nagit nga tan. Salamat na nagtabang sa sin kay salamat ani nagikulonan. Pasalamat ko Lord nga gitagan ko karon nga sin lugar. Dawat nga mo di nang upload na mong sin. Pero salamat Lord nga gitagan ko karon nga. Di kami ulonan gyud. Oo. So pila na dito ka tuig imong balay? Duha na ka tuig. Antos gyud sa mong balay nga ba na kanot na pero kaya mo kanya po ni sa tanto sa mo kanya mo tulok adlaw. Oo. So salamat kayo. Salamat sa ating sinaw.